Sino ba nagpapaunlad? Sino ba nagpapayaman sa tao? Sino ba gumagabay sa tao? Sino ba lumikha sa tao? O hindi pa si God? Amen? How much more nakilala mo yung anak niya na walang iba kundi ang ating Panginoon at Diyos na si Jesus Christ. O di papaunlarin ka niya. Amen? This is the year. This is your year. Kaya mga magulang kapatid, simulan na natin. Ang taong ito ay para sa iyo. Okay. Ano ba ang para sa iyo ang taong ito? Ang iyong new resolution. Ayan. Ayan po ang ating topic ngayon. A new firm resolution. Pag sinabi pong firm, ito po ay yung matibay, matatag na resolution mo. O yung ibig sabihin ng resolution, firm decision to do or not to do something. This is the action of solving your problems, your iniquities. No? Ito yung firm decision mo. Firm, ha? Hindi ito yung something, this is my New Year resolution. Pag sinabing New Year resolution mo, baka makalimutan mo. 1 linggo lang, New Year resolution mo, hindi na ako kakain ng marami. Hindi na ako magpapataba. No? Kung 3 bandihado ako noong 2024, ngayon, 1 bandihadong kanin na lang. This is my New Year resolution. Of course, magagawa mo yan. 1, 2, 3 araw. Paano kung masarap ang ulam? Malilimutan mo na naman eh. Amen? Bagong resolution mo yun, pero dapat meron kang nakaagapay doon. Yung tinatawag na New Firm Resolution. 2025! No? 2025, ano na? My dear brethren, ano ka na? No? Ano ba nangyari sa iyo 2024? May nangyari ba? May nagbago ba? So, meron bang something na kakaiba sa iyo ngayon? Tingnan mo katabi mo, may kakaiba ba dyan? Tingnan mo. May kakaiba ba? Di ba? Dapat every year, tandaan natin, every year, dapat may nagbabago sa iyo. Bukod sa puting buhok mo. Amen. Bukod sa puting buhok natin, dapat may nagbabago sa buhay natin. Amen po ba? Simulan na natin. 1 Corinthians 15:58. Ano ang sabi ng CEB Bible? My dear friends, stand firm and don't be shaken. Always keep busy working for the Lord. Ano ang sabi sa Tagalog? Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. No? Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang mensahe ang tema ng 2025 para sa ating mga taga Holy Trinity ay yung tinatawag na stand firm. Maging matibay, maging matatag. At ang sabi doon, maging masipag. Amen? Kung tamad ka noong 2024, tamad kang sumamba, 2025, huwag mo nang gagawin, kapatid. Sikapin mo, na-startan mo na ng 2025 ang linggo, sikapin mong mabuo ang buong taon na sumasamba ka sa iyong Panginoon. Amen po ba? Pwede po ba natin gawin yon? Sikapin lang naman natin. Hindi naman natin pipilitin. Kung hindi, sisikapin. Kasi, kung bakit ko nasasabi ang mga magulang kapatid, makukuha natin ng katatagan. Unang-una, sa pagsamba natin sa Panginoon. Paano ba natin sinasamba? Sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Word of God, sa pamamagitan ng pakipag-fellowship every Sunday sa mga kapatiran. So, ang saya eh. Alam niyo, ako nasisihan, natutuwa ako, nagagalak ako pag linggo. Inaasam ko lagi linggo kasi makikita ko na naman kayo. Amen? Kayo ba nasasabi kayo sa akin? Hindi po! Di ba?
Ang sarap, ang sabi doon, ang sarap makita na dumarating ang nagdadala ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia. Dapat lagi nagkakasabikan yung may naghatid ng mabuting balita sa atin. Hindi yung mga bad news. Ang dami naman 2024, bad news, narinig natin. Amen? 2025, gawin naman natin good news. Amen po ba? Huwag na tayo magpa-apekto sa mga bad news o sa mga bad person. Ayan na naman. Naku, tumarating na naman. Bad na naman yung araw nito. Mangungutang lang to eh. Di ba? Kukwentuhan ako, tapos mamaya-maya mangungutang. Magpapaawa. Maiiyak sa harapan ko. Tapos eto na naman. Naku, utangan na. Amen? Meron ba gano'n sa inyo? Wala? Amen naman. Mabuti naman kung ganon. 2025, huwag ka na magsisinungaling, ha? 2025, huwag tayo magsisinungaling. Amen? 2024, dami nang sabi ko nga dito sa mga worker, bumili kayo sa Shopee, sagot ko, ng mga books. Evaluate ninyo yung mga nagawa ninyo ngayong taong ito, kung ano yung good, kung ano yung bad, kung ano matimbang sa mga nagawa ninyo. Amen? Kung ano yung marami. Amen? Itong taong ito, araw ng, namura ko siya. Hindi ko sinasadya. Siyempre, mura, bad. Amen? Bad. Pinabili ko ng suka ng nanay ko, hindi ko sinunod. Nagdabog ako. Bad. Sulat mo, bad. Hindi ko sinunod ang nanay ko dito. Yung mga bagay na yun ang pagpe-pray mo. Amen? Lord, baguhin mo nga ako dito. Kasi hindi ko pa mapagtagumpayan eh. Mapamintas ako. Amen? Pag nakakita ako ng mga ilong na pinipintasan ko. Amen? May mga tao mapamintas talaga eh. Amen? Pero hindi niya nakikita yung sarili niya eh. Kala mo naman, katakas-takas ang ilong. Di ba parang ganon? Tingnan yung katabi niya, kumatakas ang ilong niyan. Pero wag mo siyang pintasan. Normal na yan. Sabi mo, unique yan. Okay? Ang sabi ng Bible, be steadfast sa ibang talent. Be steadfast. Immovable. Huwag daw tayong matitinag sa taong 2025. Amen? Kapatid, huwag kang matitinag sa 2025. Dahil marami pa rin challenges sa buhay natin. Amen? Marami pang challenges na darating. Be steadfast, immovable, always, sabi doon, bonding in the work of the Lord. Lagi dapat, mainit ka sa Panginoon, 2025. What I mean is, 2025, new firm resolution, number 1, evaluation. Ano yung dapat natin i-evaluate? Magkaroon tayo ng pagsusuri, examination, and careful study sa lahat ng ating sa lahat ng mga nangyari sa ating buhay noong 2024. Ngayong 2025, yun ang magiging tungtungan mo kung nagkamali ka, nag-fail ka, 2024, hindi mo na magawa itong 2025, yung mga bagay na yun. Evaluate, number 1, your spiritual life. 2025, no? Nung 2024, percentage ng sinamba mo, okay, nakasamba ko ng ilang, meron kaming 66, tama ba? 65 days sa isang taon. Ito lang nasamba ko, 200 weeks. Ilang weeks tayo? Meron. Sino magaling? 52 weeks. 52 weeks sa isang taon. So, itong ang nasamba ko lang, 10 weeks. Oh my! Ang laki ng pagkukulang ng spiritual ko. Kaya pala ako itong 2024,
Paganong-ganon ng buhay ko. Hindi firm. Amen? Konting sinat, konting ingrown, hindi nasasamba. Amen? May pupuntahan kami, mamamasyal kami, hindi nasasamba. Hindi ba pwede bago kayo, itong 2025, bago kayo maglibot? Sumamba muna sa Panginoon. Amen? How many days, how many weeks ang nasamba mo last year? At huwag mo nang uulitin. Angatan mo yun. Okay. 10 weeks ako. Nakasamba 2024. Ano ko to? Aangatan ko to. Kailangan maging 12 to. 2025. Wow! O di umangat ng dalawa. Amen? 2026. Umangat uli ng dalawa. 2027. Umangat uli ng dalawa. O di ang dami mo ng pagsamba. Amen? Amen po ba? Oo, pumapasa na ako kay Lord ha. Hindi lang 10% na. Amen? Hallelujah. Oh, kasi pastor, kaya di ako nakasamba, mayroon kaming kaina. Lapit na eleksyon. Baka hindi ko kayo makita dito. Magiging busy ang mga kaina, kabaka, kakabayo, kakambing. Ang dami yan. Diba? Kasi busy kami, pastor. Huwag niyong i-compromise. My dear brethren, hindi ko kayo inuutusan. Pero kayo'y tinuturuan. Lahat tayo tinuturuan ng banal na Espiritu Santo sa ating kalagitnaan. Don't ever and ever compromise yung pagsamba natin sa Panginoon. Amen? Kasi ito yung gagawin natin sa langit eh. Ngayon pa lang pinapractice na natin. Yung walang pagod na pagsamba sa Panginoon at ang kaligayahang mararamdaman natin kapag kapiling na tayo ng ating Diyos. Hindi po boring sa langit. Hindi boring sa langit. Kaya ayaw niyo pang mamatay, ne? Alam ko, mga takot kayo mamatay. Pero hindi boring sa langit. Sa totoo lang. Meron doon swimming pool. Yes. Babaguhin tayo, bibigyan tayo ng bagong pagkatao ng Panginoon. Wala na yung mga namubulok, pero buhay ka pa rin. Naliligo ka doon. Pwede kang magbabad sa swimming pool. Pagkalis mo doon, tuyo ka na uli. Pwede kang mamingwit. Pwede kang sumakay sa malalaking mga insekto na mababait doon sa heaven. Hindi boring sa heaven. Akala nyo lagi tayo, sasamba lang tayo sa may oras tayo ng pagdakila at pagsamba sa Panginoon sa heaven. Pero may oras tayo, may kalayaan tayo na mag-usap ng mga kaibigan natin na nandoon na hindi mo kilala, yung pala ay asawa mo na. Dito sa lupa. Maganda sa heaven. At sa heaven, hindi ganyan ang mga mukha natin. Hindi mga natutuyo. Amen? Tingnan mo katabi mo, kung natutuyo na. Sa heaven, press na press. Totoo sinasabi ko, my dear brethren. Ay, si Pastor nakarating na kaya sa heaven. Mahirap naman po sabihin kasi sa inyo eh. Kasi sa lupa, mahirap paniwalaan ang mga kwentong panlangit. Pero, ang sinasabi ko ay katotohanan na mas masarap ang buhay sa kalangitan kesa sa kalupaan. Dito ang daming problema eh. Ang daming challenges. Ang daming nananakit sa'yo. Amen? Pero doon, walang sinumang mananakit sa'yo. Dahil mismo ang Panginoon ang protection mo. Amen. Palapakan nga natin si God. Masarap sa heaven! Huwag niyong katakutang mamatay! Ang sarap doon. Eh kung wala lang akong assignment pa rito, di gusto ko na bumalik doon eh. May assignment pa ako eh. Pero kung anong kalooban ng ni God the Father, wala naman magagawa tayo. Amen? Ibig sabihin, kung pag may nawala, may papalit na. Amen? Hallelujah!
Evaluate your spiritual life. Kasi sabi ng Bible, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, hindi sa lupa. Sa lupa, maraming naninirang tanga. Hindi tanga po, tanga. Ibig sabihin, niknik, kalawang. Naninira yan eh. Ang daming naninira sa lupa. Pero sa heaven, pag naipon mo yung kayamanan, hindi kailanman masisira yon. Sabi ng James 4:8, 20-25, itong mensahe sa atin, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, your sinners, and purify your heart, you double-minded. Ano sa Tagalog niyan? Okay. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. 2025, sabi ng mensahe sa atin ng James, lumapit tayo sa Lord at lalapit ang Lord sa atin. Huwag tayong lalayo 2025 sa Lord. Amen? Huwag kang lalayo sa Lord. Kung gusto mong lumapit ang biyaya ng Diyos, gusto mong umunlad ang buhay mo, gusto mong mapulpil ang pangarap mo, gusto mo pang maka-abroad, gusto mo anong gusto mo, lumapit ka sa Diyos. Ang sabi doon, siya'y lalapit sa iyo. Of course, pag lumapit sa iyo ang Diyos, mo na. Di ba? Mararamdaman mo lahat. Makakalaya ka sa utang mo. Utang na naman, pastor. Na naman. Pwede ba 2025? Sabi ko nga, 2024, evaluate nyo yung kadami-dami yung utang. 2025, simulan nyo na makabayad unti-unti sa utang at unti-unti, huwag kayong mangutang. Kayo ang magpautang. Amen? Mas mapalad ang nagpapautang. Sabi nung isa, kapatid, narinig mo yan, ha? Narinig mo yan kay pastor, mapalad ang nagpapautang. Alam mo na, sasabihin sa ng kapatid mo. Ngayon, kapag nangutang sa'yo, hindi binayaran, huwag kang mag-alala. Kasi marami ng mga tao magagaling mangutang pero hindi nagbabayad. Expectin mo na yan. Basta ikaw magpautang sa kanya. Alam mo ba ang sabi doon sa Old Testament? Kapag 7 taon, naku, tagal naman nun, pastor. 7 taon, hindi na nagbayad ng utang sa'yo, ang umutang sa'yo, pabayaan mo na siya dahil ang Diyos ang magbabalik sa'yo. Amen? Ang pagbabalik ng Lord sa'yo, doble o triple o 10 doble doon sa inutang niya sa'yo. Ngayon, ano mangyayari sa kanya? Yun ang masaklap. Dahil hindi siya makabayad ng utang, ibinalik na sa'yo ng Lord, huwag mo nang singilin, ha? Hayaan mo ang Diyos ang sumingil sa kanila. Ang Biblia, kasama ko na everyday, pinatotohanan sa akin, ito yung buhay ko eh. Amen? Lahat ng sinasabi niya rito, totoo eh. Inobserbahan kong lahat ang bawat himay ng salita ng Diyos, totoo to. Ang sabi niya, humingi ka sa akin at ikay bibigyan. Humingi ako sa kanya, binigyan niya ako. Totoo ang Bible. Kaya itong taong ito, 2025, no? Ang sabi dito, cleanse your hands, you sinners, and purify your heart. Pray and read the Bible. Itong 2025, maging active ka sa prayer. Maging active ka sa pagbabasa ng Word of God. Para maunawaan mo kung anong sinasabi ko talaga dito sa pulpito. Kung anong gusto kong patotohanan sa inyo, magbasa kayo ng Biblia. Huwag tayong tumulad sa mga unbeliever na sapat lang sa kanila yung ganyan, ganyan. Alam lang nila, siyempre may Diyos. Pero kilalanin mo kung sino talaga ang Diyos. Dito mo siya matatagpuan. Huwag ka na magantay na bababa pa yung anghel. Totoo na may Diyos. Umagan yung pakpak ng anghel. Huwag ka na
mag ano pa ng mga signs sa Lord para ano mo lang, totoong may Diyos, kapatid. Gusto niyong patotohanan ko sa inyong may Diyos? Gusto niyo na? Gusto niyo na ba na makita ang Diyos? O, di ba? Ayaw niyo pa, Kasi gusto niyo pang mag-Shopee, Sarap na sarap pa kayo sa 2025, bawasan ng Shopee. Pwede ba yon? Iisa lang nag-amen, hindi maibuka yung amen. 2025, dagdag bawas. Bawasan ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Lord, dagdagan ang mga bagay na kabutihan. Forgiveness, 2025. Nagpatawad ka ba 2024 bago sumara ang taon? Tingnan mo katabi mo. Kung para, baka mamaya ano pa yan. Pinatawad mo na ba? No, sabi doon, cleanse your hands, you sinners. Kayong mga makasalanan. Maghugas kayo ng inyong mga kamay. Amen? Bawasan ang pagmamarites. Kasalanan yun. Amen! Kinukwento mo buhay ng may buhay, di mo kwento yung buhay mo. Buhay mo na lang kaya pagkwentuhan natin. Huwag yung buhay ng ibang tao. Walking into the righteousness, sabi dito, purify your heart, you double-minded. Ang sabi ng James, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa iyo, hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Ba't gano'n ang tao? Pabago-bago ang isip. Hindi alam kung ano gusto. Amen po ba? Aminado tayo doon? Gusto mo, itong antir na to, gusto ko yung sasuot ko puti. Nasuot yung puti. Ay, hindi bagay. Pula na lang. Ay, parang baduy. Ay, teka muna, may green ba tayo dyan? O, green and orange ako. Itong 2025. Wow, bongga. Sino naka-green and orange? Imagine niyo, green and orange ang suot nyo ngayon. Paskong Pasko. Amen? Kasi, sa 2025, huwag ka na mag-double-minded. Okay? Number 2, evaluate your relationship to others. Ano ibig sabihin ng evaluation? 2024, evaluate mo yung sarili mo. Ano ba naging relation mo sa kapwa mo? Sa 2025, may paalala sa atin ng Biblia. Efeso 4, 31 to 32. Pakibasa po. Lalakasan ko lang ng konti ito parang nagano yung boses ko. Parang wala kayong lakas, Amen. Balik mo sa una. Alisin na ninyo ang sama ng loob. Parang sama pa rin yung loob mo, sisira. Hindi mo masabi yun. Sabi ng Bible sa atin, paalala, 2025, ang naging relasyon mo 2024, ang dami mong sama ng loob Amen! Sinasabi ng Biblia, ang sabi diyan, alisin na ninyo ang lahat. Ibig sabihin, huwag ka magtitira. Ay, wala na akong sama ng loob sa kanya, pero sa'yo meron. Kahit dumaan pa yung 2026, kahit na sabihin pa ni Pastor, may sama ng loob pa rin ako sa'yo. O, di ba?
Ano yun, sister? Bakit ang sama ng loob mo sa akin? Hindi mo ba alam? Hindi mo alam? Hindi mo alam? Di ba? Mga ganun lang mga dialogue. Sabi doon, lahat ng sama ng loob. Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, ilahat mo ba? Alam niyo mga magulang kapatid, yung sama ng loob, no? Yan ang nagkukos sa atin ng heart attack eh. Yung sama ng loob, yan ang nagkukos sa atin ng pagtanda. Alam niyo ba, kapag ka marumi ang puso mo, mabilis kang tumanda. Tingnan mo yung katabi mo. Natural na matanda na yan. Huwag mo nang anuhin ang puso niyan. Kasi sabi ko yung mga bata, yung bata pa lang, mukha nang matanda. Amen? Linisin natin ang puso natin. 2025. Yung sama ng loob, puot. Una, sasama ang loob mo. Sunod, mapupuot ka na. Yung ayaw mo na siyang makita. Yung lagi mo siyang sinasambit sa mga kwentuhan kahit wala siya. Puot yun, kapatid. Huwag tayo mag-deny. Kasi pag binuksan ng Lord ang puso mo, kitang-kita niya yan. Marami mga tao mapag-deny eh. Pero pag ang Lord ang tumingin sa'yo, totoong may puot ka. Amen? Ang isang taong may pag-ibig, yan ang walang puot. Yan ang laging may concern sa lahat ng tao. Amen? So sabi dito, no? Sama ng loob, ano pa yung dapat alisin? Lahat? Galit. Do you imagine that? Galit. Nauuna yung sama ng loob, galit, hanggang sa maging puot. Ayaw na ayaw mo siyang makita. Alam niyo, baguhin na natin. 2025, relationship natin, baguhin natin para dumaloy ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Ang sarap, siya sabi niya, ang sarap huminga kapag walang kagalit. Amen? Huminga kayo. Ulit. Hinga. Hinga pa. Tama na, baka atakihin ka. Kasi may sama na loob ka. Pagka humihinga ka, may bara ka. Punong-puno ka ng anxiety, worriness. Ibig sabihin, may puot ka eh. Alisin mo na yan. Yan ang bumabagabag sa'yo, paulit-ulit na nagiging sakit mo, every year. Alisin mo na yan, puot. Yung galit mo, kung kanino ka may galit. Magmahalan tayo. 2025. Diretso. Huwag na kayong! Tingnan mo ang katabi mo, mukhang mapambulyaw ba yan? Amen? Mapambulyaw. Ano pa sabi dyan? Manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Ilan na ang damdaming nasaktan? Nasaktan mo dahil sa salita mo. Amen? Ilan na ang damdaming nasugatan? Parang kanta yun, ano? Kanta ba yun? Puso, sinugatan. O, ilan na ang tukso na dumating sa buhay mo. Layuan mo. Hindi lalayo ang tukso. Tayong lumayo sa tukso. Amen po ba? Kapatid, sabi mo, kapatid, layuan mo na ang tukso. Pambihirang tukso yan. Kasi lagi ako tinutukso eh. Kaya hindi ko malayuan eh. Amen? Pero paglabas mo ng bahay, nakikita mo siya, naka-short. Pwede nga lang magsalamin eh. Nagsalamin ka, shade. Pero linaw pa rin. Lumayo kayo sa tukso. May mga chismosa kayong mga marites kayong mga kaibigan, layuan nyo sila 2025.
kung sila ang mga tumutok sa inyo, kung bakit nakakapanakit kayo ng damdamin ng marami. Amen? Amen po ba? Ba't lumalayo sa atin yung siya? No? Si Lot. Ba't kayo lumayo na si Ate Lot sa atin? Wala naman tayong ginagawa sa kanya, di ba? Bukas makalawa si Ate Lot na yung pamatisan. Ang hirap, no? Ang hirap maging Kristiyano, pero ang sarap na nasa Panginoong Jesucristo. Amen? Evaluate. James 4:11-12. Ano pang sabi diyan? Mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Okay? Ang naninira o humahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan kung hindi isang hukom nito. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Amen? Mahirap manira eh. Alam niyo, lahat ng mga taong nanira sa akin, wala pa tayo, hindi pa tayo magkakasama. Alam niyo, ginagawa ko, pinagpe-pray ko. Yung isang church na nabuwag ngayon, solo-solo na sila kasi kung ano yung binabato sa akin, sa church na hinahawakan ko, kesyo ganito, kesyo ganon, pinagpe-pray ko pa rin na nawa maging matatag yung church nila ngayon dahil nag-division sila. Nawa maramdaman nila lagi ang pag-ibig ng Panginoon at magkaroon ng reconciliation sa kanila at doon sa church na inalisan nila ngayon. Nagbukod sila nag-divide. And I pray for them na bawat isa sa amin ay makarating sa kaharian ng Diyos at magkita-kita kami sa kalangitan para sa isang grand reunion na lahat kami ay sasamba sa ating Diyos na buhay. Ang sarap ipanalangin kapag may kaaway ka. Doon mo makikita na malinis ang puso mo, kapatid. Mahirap bang manalangin kapag may kaaway? Di ba mahirap? Mahirap, di ba? Dadaanan mo siya sa panalangin. Panginoon, nawa, Panginoon, bahala ka na sa kanya. Ito na lang papanalangin ka, Panginoon. Ang hirapin mo ka. Kasi nasaktan ang damdamin mo eh. Amen? Ang hirapin panalangin yun. Panginoon, instead, dire-diretso pa, Panginoon, tamaan sana sila ng kidlat, masagasaan ng pison, Panginoong Diyos. Kapag naglalakad, Panginoong Diyos, sana matinik. Mabulunan sa pagkain, Panginoon. Diba? Ang hirap panalangin yung kaaway eh. Amen po ba? Pero sinasabi ng Bible, love your enemies. Pray for those who persecute you. Pray to bless and not to curse. Panalangin nyo na sila ay pagpalain, hindi sumpain. And I pray, gusto ko makita ko, yung mga umusig, yung mga tao na hindi ko naman kaaway sila umaaway sa akin, gusto ko yumaman sila sa mundong ito. Umunlad ang mga buhay nila. Amen? Gusto ko lahat masaya. Yun ang panalangin ko sa lahat. Gusto ko maabot ang mga pangarap niyo sa buhay. Evaluate your relationship to others. 2025, last but not the year, evaluate yourself. Magkaroon ka ng evaluation sa sarili mo, pagsusuri, examination, ano ang dapat yun. Yan ang gusto kong maramdaman na boses eh. Yan. Yun. Kasi hirap na hirap ako eh.
Ganyanin nyo lang lagi yung yung sa technical yung mic ko. Hirap eh. Para tayo nasa isang lang, kubo. Pagka gano'n ang dating ng malawak ko kasi. Kaya sumisigaw ako. Tingnan nyo, ganito lang yung boses ko na, di ba? Malambing na. Yan ang totoong boses ko eh. Malambing. May lambing, may diin sa dulo. Ulitin natin. Gusto nyo? Kasi maganda na yung mic eh. So, from the start, sabi ng iba, pambihira si Pastor, anong oras? Okay, sige, tapusin na natin. Evaluate yourself 2025. Magsuri kayo. Limitahan yun, dapat limitahan. No? At higit sa lahat, what is your goodness and kindness na nagawa mo ng 2024, gawin mo pa rin 2025 o higitan mo pa. Marami ka natulungan 2024, mas marami kang tulungan 2025. Marami ka na ipanalangin 2024, 2025, mas marami kang panalangin. Marami kang pagbabasa ng Word of God, 2025, mas higitan mo pa ang pagbabasa ng Word of God. Natapos ko na, Panginoon, ang Revelation, ulitin mo pa ulit. Nang sa ganun, makatchat mo kung anong pinapaiwatig ng Panginoon sa iyo. Pagdating ba sa Lord, papasa ba tayo? Pag tayo ay nawala rito, no? Basahin natin itong conclusion natin. Ito isang tinuro ko sa Santo Tomas eh. Luke 13:6-8. Ibahin natin ang atake. Ang sabi dito, sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talimhagang ito. Pakinggan nyo may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ilang taon daw? 3 taon, pabalik-balik yung may-ari. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, wag po muna nating putulin ngayon. No? Okay? Hanggang dyan lang ba yan? Okay, sige, hanggang dyan lang. Wala naman akong magagawa. Hanggang dyan lang yan ninyo. Okay, sabi ng kwento, merong isang may-ari ng ubasan na kung saan gusto niya bisitahin ang kanyang ubasan. Every year, binibisita niya. 3 taon na siyang pabalik-balik doon. Sa pagbisita niya, wala siyang nakitang bunga nung puno. No? Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga, putulin na yan. No? Kasi wala nang pakinabang. Ibig sabihin ng putulin, nakakasagabal lang, nakakasikip lang yan. Di ba? So, ang sabi ng tagapag-alaga, wag muna. No? Bubungkalin ko muna at baka sakali, tumubo pa, pagbigyan pa natin ng 1 taon. No? So, dito sa kwento, mga magulong kapatid, tayo yung puno eh. Ikaw, ako, tayong lahat ang puno. Ang ubasan, itong malawak na earth na ito eh. At ang may-ari ng ubasan ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Pero may tagapag-alaga tayo eh. Walang iba kundi si Jesus Christ. Anong ibig sabihin mensahe sa atin bilang conclusion nito? God is watching us every year. Ang mga Kristiyano, laging tinitingnan ng Diyos. Ang mga hindi Kristiyano, laging tinitingnan ng Diyos. Bumabalik siya every year. Alam niyo ba yun? Na hindi niyo namamalayan na sa bahay niyo, may isang tao, pinapasok niyo, hindi niyo alam pala, ang Panginoon yun eh. Di ba? Tinitingnan lang yung galaw. Tinitingnan lang ng Lord kung ano na nangyayari. May bunga ka ba? Bilang Kristiyano, na bunga ka ba? Amen? God is always watching us. Every year, tinitingnan ng Diyos ang Holy Trinity Covenant Church.
Every year, namumunga ba? Ang sabi ng Panginoon, nung hindi niya makita na walang bunga, putulin na yan. Putulin na yan. No? Nakasisikip lang yan, nakakasira lang yan. Pero ano ang sabi ng tagapag-alaga? Ang Panginoon na tinanggap natin sa buhay natin. Huwag muna. Ayoko pang putulin ang punong pangalan ay Abet. Si Kuya Abet na lang, baka magtampo kayo sa akin. Buti yan, nabibiro ko yan. Ako na naman yung gusto. Hindi kaya yung sarili niya yun. Yung punong si Abet, sabi ng Lord, putulin na. Nakasisikip lang yan eh. Ibig sabihin ng putulin, alisin na sa earth. Amen? Patayin na yan. Parang kung brutal ang Panginoon, patayin mo na yan. Walang pakinabang. No? Puro 10 piso yung inuhulog niyan. 2024, nakailang 10 piso yan. Binigyan ko yan ng ano yan. Binigyan ko ng 2024, binigyan ko yan ng ano yan. Ng 5,000. Tapos sinulog 10 piso na naman. 3 taon na akong bumabalik dito sa Holy Trinity ko ah. Tuloy na yan. Tatlong taon, puro 10 piso inuhulog. Napasok na sa sumi lahat. Nung hindi pa nagtatrabaho, Pastor, pag-pray niyo nga po ako, magkaroon ako ng trabaho, matanggap ako dito, etc. O sige, brother, pikit ka. In the mighty name of Jesus, Panginoon. Kabagan mo yung aking kapatid na ito na naghihirap. Walang pera, pulsa. Bigyan po siya ng trabaho. Nang sa ganoon, ang pangako yan, makapaghulog siya sa offering basket. Makatulong siya sa iglesia in Jesus' name. Biglang nag-evolve. Pastor, natanggap po ako sa sumi. Praise God, brother! Ang galing ni Lord. Napakabuti po ng Panginoon. Sumahod. Oh, may babayaran ako Shopee mamaya. Ito na lang. Wag nating bibiruin ang Diyos. Ang Diyos tapat sa atin. Ang Diyos nagbibigay sa atin. Wag nating bibiruin ang Diyos dahil kayang bawiin o kuhanin ng Diyos ang anumang mga binibigay sa atin. Amen. Hindi ko naman ini-illustrate ko lang yung 10 piso. Hindi ka naman papatay ng Panginoon kahit 10 piso iulog mo kung talagang wala ka naman pera. Amen? Dahil hindi tayo pera-pera dito. Ang gusto ko lang, umunlad ang buhay nyo. Makita ng Panginoon ang panukat na pinapanukat nyo sa Kanya. Nang sa ganun, sukatan niya kayo sa pinapanukat nyo. 10 doble ang panukat ng Panginoon. Okay, pasok tayo kay Abet. Yun. Kala nyo, tapos na tayo. Putulin na yan. Yung punong si Abet. Puro 5 piso nilalaglag yan. Ang sabi ng Panginoong Sus, huwag muna. Pagbigyan pa natin ng 1 taon. Baka itong taong to, 7 na ilaglag. O 12. God wants us to bear fruits, to be fruitful. Kaya nagbabalik-balik ang Panginoon sa ating buhay. Kaya lagi niya tayong tinitingnan. Gusto niya mamunga tayo. Gusto niya pagdating natin doon, may kayamanan tayo.
Yun ang gusto ng Panginoon, to be fruitful. Nag-iipon tayo ng kayamanan dito sa lupa. Kayamanang panlangit. Gusto ng Lord yan. 3 years. 2022, 23, 24. Walang nangyari. Nothing happened to your life. Bakit? Bakit walang nangyayari? 3 taon na. Hindi ka pa rin lumalago spiritual. Hindi ka pa rin masunurin sa magulang mo. Hanggang ngayon may galit ka pa rin. 3 taon na, pabalik-balik ang Diyos. Hanggang ngayon, walang nangyayari. Dahil sa katigasan ng ulo mo, hindi ka namumunga. Kaya ang sabi ng Lord, putulin na yan. Parang pinahihinto na ako ng technical. Puputulin na ba? And Jesus took charge for us in this year. Kaya in this year, i-claim mo, this is your year. Amen? Kasi sinabi ng Diyos sa Diyos Ama, wag muna. Pagbigyan mo pa ng 1 taon. Ang gagawin ko dyan, bubungkalin ko ang spiritual na buhay niyan. Bubungkalin ko yung lupa, ang kanyang pananampalataya. Bubungkalin ko ang kanyang buhay. Ibig sabihin, merong nag-aarbiter, merong umaalalay sa atin. Ako nang bahala sa kahinaan niyan. Kukuhanin ko ang kahinaan niyan 2025. Ako nang bahala sa mga sakit at karamdaman niyan. Ako nang bahala sa mga success ng buhay niyan. Ako nang bahala muna dyan. Si Lord, si Jesus, hiningi tayo sa Ama para alagaan. Kaya 2025, this is your year. Nawa kapatid, ayaw ng Diyos na magkamali na tayo, 2025. Bumawi tayo sa Panginoon. Painitin natin ang ating buhay spiritual sa Kanya nang sa ganun lumapit sa iyong biyaya itong taon. Lahat sa inyo, alam ko, may mga pangarap sa buhay. Sa inyong mga anak, sa inyong asawa, sa inyong buhay mismo. Amen? Pero bago mangyari yun, lumapit tayo sa Panginoon at mamuha tayo 2025. This year is your year. Year 2025, do not waste your time. Do not waste your time. Huwag niyong sasayangin ang desisyon niyo. Huwag niyong sasayangin ang mga gagawin niyo. Kailangan lagi naka-tune in kayo sa Panginoon. Evaluate as long as you can in this 2025. To God be the glory. Palakpakan natin po.